mukha, di ba? Kahawig niya. Ito yun, siya yun. Siya si June. Niyaya ni Gab si Tomas na uminom dahil sa galit niya kay Philip. Mangiyak-ngiyak ang dalaga nang humingi ng sorry kay Tomas dahil sa laging pambabara, pagsusungit niya sa kanya at panguhusga na ayaw na niyang maging masungit kaya tinawanan siya ng binata. Sinabihan ni Gab na ayaw na niyang maging masungit at kahit lasing siya ay alam niya ang mga sinasabi niya kaya humingi din ng pasensya si Tomas dahil minsan ay pinapatulan niya ito dahil makulit din ang dalaga sabay nangakong babawasan na niya. Nang mahalata ni Tomas na mabigat ang pinagdaraanan ng dalaga ay napagtanto niyang galing na naman ito sa tatay niya. Sinabihan ni Gab na sila ang laging magkaaway pero siya pa rin ang kainuman niya. Sabay kwento niyang buntis si Shari. Kaya buo na ang pamilya ng tatay niya dahil may bago na siyang anak na agad namang sinabihan ni Tomas na pamilya pa rin siya ng kanyang ama. Umiiyak na binahagi ni Gab na ang gusto lang naman niya ay makuha niya yung bahay ng mami niya pero ang kondisyon ng kanyang ama ay makukuha lang niya yung mana niya kung ikakasal na siya. Sabay minura pa niya ang daddy niya dahil hindi siya magkakaasawa at parang hindi mangyayari ang bagay na yun lalo't wala siyang boyfriend at kung saan naman siya kukuha ng papakasalan niya. Diretsahang sinabi ni Tomas na papakasalan niya ito na kinagulat naman ni Gab kaya pinaliwanag ng binata na isipin na lang nila na kontrata yun at may parte siya kung makukuha niya yung mana niya. Dahil dito ay agad namang pumayag si Gab. Nag-abang naman si Andres sa labas ng bahay nila Selo na agad lumapit sa guard nang makita niyang dumating yung sasakyan ng binata pero hindi siya pinayagang pumasok na kahit sabihin niyang galing na siya doon pero sinaad ng gwardya na walang abiso yung boss nila sa kanila. Wala nang nagawa pa si Andres sa mga sandaling yan pero biglang lumabas yung sasakyan ni Selo kaya agad niya itong sinundan. Sa araw na yan ay pupuntahan ni Selo si Diego na tinawagan niya nang ibigay ni Andres yung numero niya at hinahanap niya yung kapatid niya at nakalagay doon sa adaptation letter na hawak-hawak niya si Manuel Aguinaldo. Agad namang hinanap nila JB si Dexter dahil siya lang ang makakakonek sa kanila sa mga Elcano. Sinaad ni Max na hindi buo ang tiwala niya kay Joris dahil napaka-weird yung sinabi niya na may nagproprotekta kay General Dexter, lalo't pinagpapatay na ng mga Elcano ang lahat ng mga nasa master list, maliban na lang sa mga nahuli na ng mga pulis, kaya sinabihan ni JB na malamang may tumimbre kay Joris. Mahinala si Max na kung totoo man yung sinabi ni Joris ay may utang na loob kay Dexter yung tumutulong sa kanya para makapagtago at kung hindi man ay may kailangan pa sila kay General Dexter. Sinaad naman ni JB na kung prinoprotektahan ng Elcano si Dexter ay malamang ay kilala niya kung sino ang totoong leader ng grupo. Agad namang gumawa sila Tomas at Gab ng mga invitation sa civil wedding nila at inayos na nila yung mga documents para sa magaganap na kasal para masiguradong mapapaniwala nila si Philip na totoo ang magaganap na kasal dahil kinausap na din ni Gab yung judge na magkakasal sa kanila pati yung mga magre-register ng kasal nila pero hindi talaga ito ifa-file yung marriage contract pagkatapos ng kasal. Naghintay naman sila JB at Max malapit sa bahay ni Dexter hanggang makabalik na ito dahil yung babae lang niya ang nakita nilang nasa loob ng bahay at tataymingan din nila kung kailan sila susugod. Pinuna ni Max si General Dexter dahil general na nga ito ay sangkot pa din sa mga korupsyon at kalokohan na agad namang sinabihan ni JB na ganun talaga pero hindi naman lahat lalo na kung makakabalik na ang dalaga sa serbisyo ay dadami ang mabubuti sa militar. Nang makita nilang dumating na si Dexter ay sumugod sila at pinatumba nila ng lihim yung mga security pero sinubukan niyang tumakas kaya naghiwalay sila Max at Gab. Dahil sinalubong ni Max si Dexter ay nanlaban ito kaya na-corner ang dalaga. Tinutukan naman ito ni JB ng baril sabay tinanong niya kung sinong Elcano ang promoprotekta sa kanya pero nanindigan ang general na wala siyang alam sa mga pinagsasasabi niya. Sa pagsunod ni Andres kay Selo ay makikita niya si Diego kung saan siya talaga ang sadya ni Selo sa mga sandaling yan
na silang dalawa ang natira sa magkakabatch na involved sa human trafficking na na-rescue pero walang parte ng kanilang pamilya ang kumuha sa kanila. Malalaman na ni Andres na si Diego ay si June at siya ang totoong kapatid niya na matagal na nilang hinahanap pero hindi na siya kilala ng kanyang kapatid. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.